Good morning sa inyong lahat, no. So, it's 2 a.m. again in the morning, no. So, kakauwi lang namin actually galing sa isang events, no. So, nagpapahinga na yung mga tao. And sabi ko bago magsara yung market, may gagawin lang akong updates, no, sa inyo. So, itong updates na gusto kong i-share sa inyo is regarding dun sa $30 na challenge natin, no. Eto originally hindi naman siya talaga nakapangalan na Panampal Port, no. So ginawa ko lang siyang Panampal Port kasi nga dahil dun sa naging issue namin ng Izanagi, kaya pinangalan ko rin to na Izanami. So nag-start to as personal challenge, kaya lang kasi alam nyo na yung issue na nagkainitan. So nailabas ko tong FX book na to. Hindi naman sana siya intentional na ilalabas, kaya lang. So just to make the story short, nandito na tayo, no. So ang nangyari ngayong linggo is na-break ko na yung 6,000 na resistance, no. So nag-start tayo ng $30 deposit. So itong $30 na to, it's a bonus from the broker, no. So tatapan ko lang yung broker, no, kasi wala akong dinadalang brand, no. Wala akong dinadalang broker. As much as possible, ang pinaka-reason bakit hindi ako nagda-drop ng IB, no, kasi nga mahilig ako mag-critics, no. So ayoko maging exempted yung dinadala kong broker pagka nag-critics ako, no. So kung in case in the future mag-iba yung ihip ng hangin ng broker ko, at least hindi sila exempted, no. And then at the same time, kung titira ako ng ibang broker, magkikritics ako, hindi masyadong bias kasi meron akong dinadrop na broker, meron akong dinadrop na IB. So as much as possible, ayokong gawin yon, no. So dito nag-start siya $30, bonus lang yan ng broker, hindi ko po nilabas yan, no, from the broker yan, no. And then nag-start siya noong November 8. So makikita nyo dito, November 8 siya nagsimula, no. And then ngayon, December 7, no. Wala pang isang buwan, no. Actually, December 8 siya magiging isang buwan. Wala pang isang buwan, na-break ko na yung 5K na resistance. Na-break ko na rin yung 6K na resistance. Actually, yung pinaka-highest natin is nasa 6.3. 6.342. Punta tayo sa profit. Ayan, 6.3. 6.312 ang highest, no. Nag-spike pa to eh, kaya na-record niya dito 6.342, no. So ang gawin natin i-reload natin just to make sure na hindi edited yung HTML, no. Baka kasi isipin ng iba baka inspect element, no. So i-refresh natin. So yan pa rin po yun, no. So normally pagka nagkakaroon ako ng challenge na mga ganito, actually this is not the first time, sa mga nakafollow sa akin ever since, no. Lagi akong merong china-challenge na mga ganito, no. $30 challenge, $20 challenge, $10 challenge. I think $10 ang pinaka-minimum na naging challenge ko. Hindi ko maalala. I think may 5 pa ata. Tapos this time meron din akong challenge nung kailan ba yun? Last year ba yun or last year, yung credit card na trading without money. So ang ginawa ko doon is ginamit ko yung credit card, and then ang goal ko is monthly mababayaran from the profits, no. Hindi yun advisable. Personal challenge ko lang yun, naka-document yun sa YouTube ko. And then ang nangyari, it's supposed to be a 12 months challenge, kaya lang I think 6 or 7 months na 100% na natin yung 5K challenge doon sa credit card. So hindi nasunod yung original plan. Anyway, balik tayo dito. So anong gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi? Gusto kong i-share sa inyo na hindi totoo, no, hindi totoo na kailangan mo ng malaking kapital sa trading, no, especially sa forex, no. Kasi laging babalik siya doon sa skill set mo, no. Sabi ko nga sa mga WAG Squad, pagdating sa forex trading, especially forex, no, pagdating sa forex trading, walang malaki or maliit na kapital. Kasi kahit sobrang laki ng kapital mo dito, kahit sobrang laki, no, pagka wala kang skill set, mauubos ka pa rin. Tingnan nyo na lang yung naging issue ng Izanagi, di ba? Meron silang account na meron silang isang product na 7D, nasa $1.5 million yung capital size nun.
Pero bumagsak halos 50%. Diba? From 90 million plus to 50 million in just one day. Anyway, ang gusto ko lang sabihin, kailangan natin ng skill set, no? Walang malaki, kahit sobrang laki ng kapital mo talaga. Sa totoo lang, kung walang skill set. Ang daming story, alam nyo na, no? Yung mga, kilala nyo mga forex trader na malalaki yung hinawakan na pondo, pero nasunog pa rin. Di ba? Ang dami dyan. So wala talaga siya sa laki ng kapital, no? Kung wala kang skill set, wala talaga yan. Siguro mas matagal ka lang, mas maubos doon sa mga compare sa mga maliliit yung kapital. Pero eventually, dahil wala kang skill set, no? Especially kung ang strategy mo is martingale, somehow in a few days, in a few weeks, in a few months, nakakachamba ka, nakakalabas-labas ka kasi nasasakto yung natitrade mo, nag-consolidate, no? Nasa sideways yung market. Pero pagka tinamaangan ng trending reversal na market, patay ka dyan. Which is yun yung nangyari sa Izanagi. Di ba? So hindi natin this proof to na hindi kailangan ng malaking kapital, no? So this is not to brag, no? Hindi to sa para ipagyabang, no? Siguro again sa Izanagi, pagyabang, hindi, joke lang. Pero gusto ko maging inspiration to, especially dun sa mga taong maliliit yung capital, no? So ang priority nyo ngayon is i-develop nyo yung skills, no? Mayroong mga tao na nagsasabi na ang trading daw it's all about psychology. Hindi po totoo yan, no? Normally ang magsasabi ng ganun is walang totoong skill set. Umaasa lang sila sa psychology nila. Meron namang nagsasabi na ang totoong trading is ang trading is 90% risk management, no? Again, importante po ang risk management pero hindi po 90% ang risk management, no? Pwede natin sabihin 80 to 90% skill set talaga, 10% na lang nandun yung risk management and psychology mo, no? Bakit masyadong maliit para sa akin yung psychology, no? Kasi sa totoo lang, no, ang psychology, no, kaya ka lang naman nagugulo sa psychology mo, sa totoo lang. Kaya ka hindi mapakali kasi overexposure ka lang. Yan po yung katotohanan doon. Pero kung namamanage mo yung lot size, yung exposure mo, hindi ka magugulo. Hindi magugulo yung utak mo. Nagigets nyo? So it always come back doon sa risk management mo. Di ba? So kung marunong ka sa risk management, money management, calculated yung risk mo, hindi ka magugulo. Hindi magugulo yung psychology mo. Makakatulog ka na mahimbing. Di ba? Gets nyo, guys? So importante syempre na meron kang tamang mindset, pero hindi yun yung main ingredients ng trading kasi, no? Importante na marunong ka sa risk management, importante na marunong ka sa money management. Again, hindi siya yung major na kailangan sa trading. Importante siya, pero dalawang tao, isa magaling sa risk management pero walang skill set. Wala siyang proper strategy, pero magaling siya magtipid. Magaling siya mag-calculate ng lot size, ng percentage kung ilan yung expose niya, kumpara doon sa isa. Pero kung parehas naman silang walang skill set, mas mauuna lang yung walang proper risk management. Mas mahuli lang yung merong maayos na risk management. Pero eventually, mauubos pa rin yun. Kasi nga wala pa rin siyang skill set eh. Babalik pa rin dun sa skill set. So pag sinabi nating skill set, boss, ano ba yung skill set niyan? So syempre, trading to, no? Laro to ng mga big players eh, no? Ang number one na nakikita ko kasi na nagiging problema ng mga traders is by default, ang unang hinahanap agad nila sa trading setup is saan ako papasok sa market. Laging ganun. Where to enter the market immediately without really establishing kung ano yung bias ng market. Di ba? So, dapat sa atin, as trader, no? Sinasabi ko na to sa ibang videos eh. As traders, alam natin kung saan tayo lulugar sa market, no? Retail traders tayo, dapat i-identify natin
nasaan yung movement ng big players. Paano natin malalaman yun kung wala tayong access sa movement ng big players? Magre-reflect yan sa chart, no? Pagka merong big players na tumataya dun sa currency na yun, no? Magre-reflect yan across the correlation. Laging magre-reflect yan across the correlation. So since laro to ng mga big players, meron na agad silang first-hand information kung ano yung forecast na paparating, kaya nga nagkakaroon ng price in di ba? So yung scoring natin, yung scoring ng WAG system is nilalagyan natin ng positive 1 kung malakas yung currency na yun and negative 1 kung mahina yung currency na yun across the correlation. Hindi po siya currency strength meter. Yun yung madalas na akala ng iba. Pag tinignan nila yung scoreboard natin, akala ng iba is currency strength meter siya na typical na nakikita sa mga website or sa mga application. Hindi po. Yung scoreboard is nakabase siya sa structure ng market, kung uptrend or downtrend. Ang normal na currency strength meter na makikita nyo, kahit sobrang lakas ng trend, pagka binuhusan niya ng isang candle, yung pinakalas, isang buhos lang yan, biglang magiging bearish yan dun sa currency strength meter. Sa scorecard natin, sa WAG system, pagka uptrend yung market, malakas pa rin yan. Kahit na bumuhos yung last candle, malakas pa rin yan. Babasahin niya lang yun, yung drop na yun as pullback. Kasi nga, mas paniniwalaan niya yung trend na nangyayari across the correlation. Di ba? Eto, meron akong i-share sa inyo. Eto sobrang rare na pinapakita ko to. No, I think isang beses ko lang to pinakita sa social media. So dito, isa to sa mga factor na kung paano ko binuo yung WAG system. No? So dito, kung makikita nyo, eto yung position ng mga big players. No? So dito, ignore na lang natin tong Credit Suisse dito sa EURUSD. Dito tayo tumingin sa Citibank. Kung makikita nyo yung Citibank, no, nag-position sila ng short sa GU, ibig sabihin, nakasell sila, no? Kung titingnan nyo, kung ito pa lang yung titingnan natin, pwede tayong mag-assume na ano ba yung bias ng Citibank dito? Naniniwala ba siya na lalakas yung USD o naniniwala siya na hihina yung GBP? Hindi pa natin alam. So, pwede natin lagyan ng assumption. So, positive 1 si USD, negative 1 si GBP. Ganun yung scoring. Ngayon, si Credit Suisse, makikita natin, another big players, nag-short din siya sa GN. So, ngayon, pwede na tayo mag-conclude. Dalawang big players nag-short sa GBP. They are looking na maghihina yung GBP. Yun yung common And then, another position from Citibank. Nag-short na naman siya sa GJ. So, multiple big players, they are shorting the GBP. Meron silang alam na hindi natin alam. Okay? Ngayon, yung SG Bank, nag-short din siya sa GU. Di ba? So, ngayon, multiple big players shorting GBP. So, kung i-score natin to negative 1, negative 1, negative 1, negative 1, meron tayong negative 4 na score sa GBP. Lahat yan, magre-reflect sa chart. Kasi sila yung big players Tayo yung retail traders. Di ba? Imposible hindi magre-reflect across the correlation yan. And then, sa scoreboard natin, no, pagka na-pick up ng scoreboard natin yung scoring, let's say positive 4, 5, and 6, or negative 4, negative 5, and negative 6. Hindi agad-agad, kung legit na merong big players yung trend na yon, hindi agad-agad mawawala yung scoring. No? Kasi kung titingnan nyo, kung meron talagang big players yan, ang target niyan 500 pips pataas. So kung titingnan nyo dito, nag-take profit, hit target si Citibank at 1186 pips. Ito si Credit Suisse, hit target din siya sa 895 pips. Ito si Citi, nag-hit target din siya sa 345 pips, no? And then si SG Bank, 1,250 pips. So majority sa kanila is more than 500 pips, no? So ang point ko dito, kahit na pa-pick up siya ng scoring natin, ito running to ng 100 pips, ito running to ng 200 pips, ito running to ng 100 pips, ito running to ng 300 pips. Ang dami pang room para masakyan yung trend. Nagigets nyo guys? So it's very important
na tayong retail traders, ma-identify natin nasaan yung movement ng big players. Di ba? So, kung wala kang access sa mga ganitong information, paano natin ma-identify yun sa chart? Tingnan mo ngayon yung correlation, ilatag mo. Halimbawa, lahat ng correlation ng GBP, tingnan mo, bumabagsak lahat ng GU, GA, GCAD. Di ba? So, it means, malaki yung probability na merong big players doon. So, tayo, as retail traders, huwag natin kukontrahin yun kasi retail tayo eh. Hindi porket merong nakitang double bottom sa downtrend market, magbabay ka na. Against the trend yun, against the bias yun, against the majority of the big players yun. Walang magagawa yung 0.01 lot mo para i-reverse yung market. Hindi porket natutunan mo na pagka nakita ka ng double bottom or triple bottom is magbabay ka na. Mali po yun. Dapat you always respect the bias. Okay lang gumamit ng mga pattern as long as it's aligned sa big bias ng market. Gets nyo guys? Halimbawa, downtrend yung GBP. Ibig sabihin, every opportunity na nagpo-pullback yung market, pataas, yun yung opportunity to sell. Hindi porket bumagsak siya sa support, magbabay ka na. Hindi, against the big bias yun. Diba? Sabi ko nga, retail tayo. Kailangan natin lumugar doon sa hindi tayo mag-against doon sa big players. Diba? Sa crypto nga yun, tawag sa big players is whale. Diba? Ngayon, paano ba man nakakasurvive yung mga maliliit na isda sa ocean against the whale? Pagka sinalubong nila yung whale, kakainin lang sila ng buhay nun. So, yung mga maliliit na isda na nakakasurvive, ang ginagawa nila, nasa ilalim sila ng whale, nakasunod lang sila. So, pag ang whale lumiko pa kanan, sasabay lang sila. Pag lumiko pa kaliwa, sasabay lang sila. Same thing dito sa sinasabi ko. Huwag natin sasalubungin yung whale or yung big players, no? Especially kung against ka sa trend across the correlation, kakainin ka lang noon. Ibig sabihin, kung lahat ng correlation ng GBP pababa, kung magbabay ka doon, ang mangyayari lang, ikaw lang yung mag-fill ng order nila. So parang baliktad na ngayon, ikaw na yung nagiging liquidity provider nila. Nagets nyo guys? No? So, number 1, kailangan very strong establish yung bias mo bago ka maghanap ng entry. Either gumagamit ka ng fundamentals, either gumagamit ka ng technicals, either gumagamit ka ng sentiments, either gumagamit ka ng COT report. Kailangan mataas yung probability na na-establish mo yung bias bago ka maghanap ng entry. Gets nyo guys? No? So it's very important talaga. Number 1, bias. Number 2, madali na lang number 2. Kasi, pagdating sa entry, hindi mo kailangan ng precision. Pagka nasa tamang bias ka, hindi mo kailangan ng tamang precision. With proper risk and reward, okay na yan. Ratio, no? Okay na yan. Kahit na hindi precise yung entry mo, as long as nasa tamang bias ka, eventually, pag nag-impulse yung market, tumuloy siya dun sa rally niya, sa trend niya, makaka-recover ka. Unlike doon sa mga precise nga yung entry, pero against the market, against the bias, yun yung masaklap. Kasi, kahit precise yung entry nila, pag nag-impulse yung market, matatalo sila. Ang nakakatawa nga niyan, napulot nila yung entry nila, sobrang precise. Tapos makaka-experience sila ng panalo. Tapos biglang tumuloy na yung impulse ng market, natalo sila. So ngayon, mentally, natutrauma sila. Isipin nila, sayang, panalo na sana. Kaya lang natalo pa. So the next time na magte-trade sila, mahihirapan na sila mag-hold ng winning trades. Bakit? Kasi na-experience na nila yung time na may winning trades na sana, natalo pa. So ngayon, babalik pa rin siya doon sa skills. Gaano ka confident doon sa skills mo? Bakit hindi mo ma-hold yung winning trades mo? Kung talagang confident ka dun sa rules mo, dun sa system mo, dapat kaya mong i-hold yung winning trades. Di ba? Ang nakakatawa, majority ng traders, mas na-hold nila yung losing trades. Hindi ko pinapahinggan yung Izanagi. No? Hindi talaga. Joke lang. So, majority ng traders, mas na-hold pa nila yung losing trades kaysa sa winning trades. Pagka winning trades, parang ang hirap i-hold, parang ang sarap ng pitasin. Isipin mo, maglalagay ka ng TP na 100 pips, pero pagka nag-gain ka na ng 20 pips, ang sarap ng pitasin. Pero pagka natatalo ka,
negative 20 pips, negative 30 pips. Minsan, na-adjust mo pa yung SL. Nag-start ka ng 1:2, naging baliktad na, naging 2:1 na. Ay, nako. Okay guys, so ang lesson talaga na gusto kong ibigay sa inyo ngayon is huwag kayong ma-pressure kung wala kayong masyadong malaking kapital. Hindi yun yung priority nyo ngayon. Kung nagsisimula kayo sa trading, i-enhance nyo yung skills nyo. Kuhanin nyo lahat ng fundamentals ng trading. Hindi lang fundamentals news, no? Pati yung fundamentals ng technical, pati yung fundamentals bakit gumagalaw yung market, pati fundamentals ng back-end, ng front-end, ng data server, ng broker, paano, lahat ng nangyari yun. So, lahat yun, merong fundamentals, no? So, i-develop nyo muna yung skills nyo bago kayo talagang sumabak ng malaki ang kapital kasi wala talaga yan sa laki ng kapital. I will tell you, wala yan sa laki ng kapital. Even yung mga matatagal ng trader na experience niyan, wala talaga sa laki ng kapital yan. Kailangan yung i-develop yung skills nyo. Skill set talaga, no? Skill sa paghahanap ng bias, sa paghahanap ng entry, proper risk and reward ratio, skill set sa risk management, no? Kailangan mo rin syempre ng skill set dyan, paano mag-compute, hindi pwedeng bara-bara lang yung pag-compute. Kailangan mo rin ng skill set sa money management, kailangan mo ng skill set sa trading management, hindi lang pwedeng ang isipin mo, okay, papasok lang ako sa market. Pag nandun ka na sa market, anong gagawin mo? Ano yung contingency plan mo? Yun yung naging problema nung Izanagi. Wala silang contingency plan. Sorry ulit, no. Hindi ko sinasadya, no. So, importante na meron kang trading plan sa pagpasok at sa paglabas ng market. Gets nyo, guys? No? I think yun lang, no. Naalala ko lang yung sinabi ni Lloyd na plano nila mag-cut ng 20% doon sa Izanagi nila na na yung R2F, no, na account. Para daw maprotektahan yung funds ng copiers. Ang ironic doon, kung plano pala niya mag-cut ng 20% kasi yun yung sinasabi niya doon sa video and doon sa mga post niya in comments. Sabi niya, we cut sa 20% to protect the investors. Pero bakit niya hinintay na umabot ng negative 40%, negative 50%, negative 60, 70%, 80% yung ibang copiers? Yung iba nasunugan pa, lalo na yung mga late pumasok, ang laki ng drain up eh. Kasi yung sinasabi niyan 20%, base yun sa account niya na nagsimula doon sa matagal na. Pero yung mga account na pumasok lately, wala na, more than 100% na yung binaba. Anyway, wala akong planong pag-usapan sana sila, kaya lang naididikit kasi, no, yung skill set, no. So yun lang, refresh ulit natin, no, baka sabihin ng iba edited. So profit, ayan, balance, ito, umabot na siya ng 6342, yung highest niya. Tapos bumaba lang kahapon, tapos nakabawi kanina, no, 6129. So nag-reset na ako, close na yan, 100% na equity. So yung titira ng 89% yung drawdown, excuse me lang, it's $30, no? Sobrang liit ng kapital. So tendency talaga magkakaroon ng malaking drawdown, no? Isipin nyo, isang pair lang, i-compute nyo yung margin sa 1.2 na price, for example, Euro USD, at 1.2 price, ilan yung margin na makukuha niyan? Nasa 2.4. Ibig sabihin, sa 2.4 against sa $30, that 8 or 9% already, just one pair. Diba? Isipin nyo, pag open nyo pa lang ng trade, open pa lang, hindi pa nananalo, hindi pa natatalo, negative 9% ka na agad. Kasi kinuha na agad ng margin use. So yun yung mga bagay na hindi pa naiintindihan ng maraming traders. Isipin nyo, ang tatagal na ng mga traders, maraming matatagal ng traders, pero hirap sila mag-identify or mag-compute ng mga ganun. Gets nyo? Which is, babalik ka ulit, ano yung fundamentals ng basics? Diba? Yung pag-compute ng margin, pag-compute ng margin against leverage, pag-compute ng margins against the price, diba? Anyway, yun lang, no? So, I think that's enough, no? I wish you all the best, no? Especially dun sa
mga nasunugan sa Izanagi. Izanagi na naman, no? So, I wish you all the best na sana makabounce back kayo, makabawi kayo, makarecover kayo personally, no? Matutunan nyo kung ano, hindi masayang yung sunog na nangyari sa inyo. At least merong hard lessons na meron kayong makuha, no? Bounce ba kayo? I pray na yun nga, mentally makarecover kayo kasi it's not really a small amount of money. And then sa mga followers ko, no, I wish you all the best. Walang tatalo sa pagtsatsaga. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Walang imposible, pag-pray nyo, no, tuloy lang. I think that's it. God bless guys, no, and see you next week, no. Bye.